Max here, isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi kumakatawan sa kabuuan, hindi rin ako official debater. Narito lang ako para tindigan ang doktrinang sinasampalatayanan namin sa Iglesia na ang Panginoong Jesucristo kahit ngayon na nasa langit na, gamit ang 1 Timothy 2:5, nagpapatunay na siya ay tao pa rin sa kanyang likas na kalagayan. Ulitin ko, ano man ang aking masasabi, sa pagkakataong ito ay hindi kumakatawan sa kabuuan ng Iglesia. Muli, maraming salamat sa lahat at good luck sa atin lahat. Ayun, maraming salamat, Sir Max ng Iglesia ni Cristo. Dadako naman tayo sa ating negative side. Bro, meron ka rin isang minuto. Okay, good evening sa lahat. Sa mga kapatid na nandito, maging sa mga viewers. Thank you sa panunood sa debate na ito. Ayan, so hindi rin ako isang representative ng aming samahan, no? Ito ay sariling decision ko lamang. Ayan, so kaya anuman ang maipahayag ko dito, yan ay galing lamang sa sarili kong kaalaman, hindi mula sa buong organisasyon. Ano? Ayan. So, yun lang, patutunayan ko dito na si Kristo, tao sa mundo. Ayan, magiging negative ako dyan, nasa langit ang tinutukoy dyan sa unang Timoteo 2:5. Ayan, kasi naka-specific sa unang Timoteo 2:5 ang topic namin. Okay? Thank you. Ayun, maraming salamat, Brother Lovesong. Okay, hindi na po natin patatagalin. Ihanda ang pandinig, concentration para sa gaganaping debate. Okay, bibigyan ko na po ng 10 minuto ang ating affirmative, Brother Sir Max. Meron ka pong 10 minuto at magsisimula po ito pag kayo'y magsalita na. Ayun, ang topic natin, patutunayan ko na si Kristo ay tao sa langit ayon sa unang Timoteo 2:5. Para muna sa kaalaman ng lahat, ano po, naset ang debate na ito na biglaan sa kadahilan ng merong ginamit itong si Lovesong na isang JW na mula sa aming pasugo na may pinamagatang ang mga aral ng Biblia tungkol kay Hesukristo. At ginamit niya yung, kung di ako nagkakamali, ay page 27. Tama, page 27. Na ang nakalagay dito, para gamitin niya na parang kami ay nagkakasalungatan. Na ang tindig namin sa 1 Timothy 2:5, si Kristo ay nasa langit na sa pagkakataong yon, at nang sabihin ni Apostol Pablo yon, nasa langit na si Kristo, tao ang kanyang likas sa kalagayan. Samantalang dahil sa kakulangan sa reading comprehension ng ating katunggali, hindi niya naunawaan ang nilalaman ng pasugo. Ang sabi nga dito sa pasugo, hindi ko na lang may papakita dahil meron din naman siyang hawak nito, babasahin ko na lang. Maging ang mga tao sa panahong si Kristo ay narito pa sa mundo. So ang topic dito yung pagiging tao ni Kristo. Maging ang mga tao sa panahong si Kristo ay narito pa sa mundo. Lalo na ang kanyang mga apostol ay nagpapatotoong siya ay tao. Tapos may mga naka-open and close parenthesis na mga talata at isa nga doon yung 1 Timothy 2:5. So pinalilitaw niya na yung 1 Timothy 2:5 nagpapatunay batay sa aming pasugo na si Kristo nung narito sa mundo, batay sa 1 Timothy 2:5 dahil naka-open and close parenthesis, ay tao sa likas sa kalagayan. Samantalang ang tindig namin, ito yung kanyang ginagawang kontradiksyon, ay yung 1 Timothy 2:5 ginagamit namin para patunayan si Kristo ay tao kahit nasa langit na. Paano natin nasabing nagkamali siya at kulang lang sa reading comprehension? Ang sabi dito, ulitin ko, himay-himayin natin. Maging ang mga tao sa panahong si Kristo ay narito pa sa mundo. So panahong si Kristo ay narito pa sa mundo,
yung mga taong nakasama niya nang narito pa sa mundo, nagpapatotoong siya ay tao. Kaya may koma. Pagkatapos ng koma, ang sabi doon, lalo na ang kanyang mga apostol, hindi natapos doon eh. Kung natapos na sana doon at may talatang 1 Timothy 2:5, pwede siguro na nagkaroon ng kontradiksyon ang aming doktrina. Pero dahil may karugtong na ang sabi doon, lalo na ang kanyang mga apostol, ay nagpapatotoong tao siya. O siya ay tao. So ang pinatutunayan sa 1 Timothy 2:5 at ibang mga talatang naka-open and close parenthesis, si Kristo ay tao na lalong pinatunayan ng mga apostol. So ngayon, ano bang mababasa natin sa 1 Timothy 2:5 na yan ang pinakapaksang talata na tatalakayin? Himayin natin yung 1 Timothy 2:5. Sabi dito, sapagkat may isang Diyos. Hindi naman tutol ang saksi ni Jehovah dyan, na yung isang Diyos na yan, para sa kanila si Jehovah yan. Yan ang Ama. Yung kasunod, sabi doon, at may isang tagapamagitan sa Diyos. Sino itong isang tagapamagitan sa Diyos? At sa mga tao. Ang sabi, ang taong si Kristo Jesus. Ito hindi nila tututulan na si Kristo, tao sa likas na kalagayan, nang sabihin to ni Apostol Pablo. Ang tanging tinututulan dito ng JW, ito, panahong nasa lupa o nasa mundong ibabaw pa ang Panginoong Jesucristo. Pero, ano ang nagpapatunay na itong sinabi ni Apostol Pablo, panahong si Kristo ay nasa langit na? Pinatutunayan ni Apostol Pablo na si Kristo ay nasa langit na nito. Tandaan po natin na nang tawagin si Apostol Pablo para maging apostol, si Kristo po ay nasa langit na. Anong katunayan? Pag binasa natin yung nasa Gawa 1:9. Gawa 1:9 hanggang 11. Ano sabi po dito? Ang sabi dito, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila ay dinala siya sa itaas. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Ang tinutukoy diyan ang Panginoong Jesucristo. At samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nangagsasabi naman, kayo mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So dito, yung tagpo ng Panginoong Jesucristo, nasa langit na. Ano po? Ano pa nagpapatunay? Pag binasa natin ang Gawa 9:3 hanggang 5, ito yung panahong tinawag na si Apostol Pablo. Gawa 9:3 hanggang 5, ito nakasulat. At sa kanyang paglalakad ay nangyari, tandaan niyo yung binasa ko kanina, Gawa 1, nasa langit na si Kristo noon. Ito, Gawa 9:3 hanggang 5, isinasaysay na po dito yung tungkol kay Apostol Pablo bago siya maging Pablo. Bakit? Ano ba ang pangalan noon ni Pablo? Saulo. Kaya nga sabi sa talatang 4, at siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. So ito yung pangitain na nang tawagin si Apostol Pablo para maging apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, tinatutunayan sa 1 Timothy 2:5 nang isulat ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, si Kristo po ay nasa langit na. Kaya ano ang patotoo ni Apostol Pablo? Sabi niya, ang taong si Kristo Jesus, nasa langit na nito ang ating Panginoong Jesucristo. At kaya nga rin siya naging ganap na tagapamagitan. Siya'y tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao dahil nasa langit na siya.
Sino rin ang nagpatotoo na nasa langit na ang Panginoong Hesukristo na si Apostol Pablo o ang Panginoong Hesukristo ay tao sa likas na kalagayan? Si Apostol Pablo rin. Bakit? Pag binasa natin yung awit muna kay David sa 80:17, taong o yung binabanggit doon na taon kinakanan ng Diyos. Sino ba yung nasa kanan ng Diyos na ang sabi ni David ay tao? Sa hula pa lang. Pag binasa natin ang Colosas 3:1, sulat din ni Apostol Pablo, si Kristo'y nasa langit na ng mga panahong yon, ang nasa kanan ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit ba tinututulan to ng mga JW? Na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan kahit na ngayon na nasa langit na. Dahil ang kanilang paniniwala, ang ating Panginoong Hesukristo, nang siya'y buhaying magmuli at umakyat na sa langit, espiritu raw ang likas na kalagayan. Maling-mali, yan doktrinang yan. Bakit? Nang mabuhay na magmuli ang ating Panginoong Hesukristo, napakita siya sa mga apostol. At anong katunayang si Kristo'y tao pa rin sa likas na kalagayan nun? Bago pa man siya umakyat sa langit, nang siya'y buhayin pa lang na magmuli. Sabi ni Kristo sa Lucas 24:39, ang Panginoong Hesukristo, challenge niya yung mga alagad Dahil nagulat yung mga alagad Sabi ni Kristo, tignan ninyo ako. Hawakan ninyo ako. Hipuin ninyo at tignan. Bakit? Ang isang espiritu, 1:4:24, ang Diyos ay espiritu. Yan ang likas na kalagayan ng tunay na Diyos. Walang laman at mga buto. Sa madaling salita, walang materya. Hindi nakikita ng naked eye. Nung si Kristo'y umakyat na sa langit, yung katawang tinaglay niya nung nandito pa siya sa mundo, hindi na nga lang kagaya ng katawan na tinaglay niya ngayon, na ngayon na siya'y nasa langit na. Bakit? Glorified body na siya. Unang Korinto 15:43 hanggang 47. Kaya dito napatutunayan ko na kahit si Kristo'y nasa langit na, tao pa rin. Time po. Alright. Moderator, ano ba? Pwede, host, pwede mo ba ipakita ang time? Ako, yung naka-recording isa kong cellphone na. Ang gusto nila, di ba 7 minutes ang tanungan? Gawin natin 10 minutes. Kasama No, kailangan talaga may stop yan. So, sa akin na lang, kahit hindi makita, guys. Ayun. Ako na lang magta-time, no? Kahit hindi ninyo makita. Okay. So, okay lang ba sa inyo, debaters? Sige bro, okay lang. Sige, para matuloy lang. Okay lang, kasi wala kahit di tayong... makita. Okay. So, bibigyan ko na kayo ng 10 minuto, Brother Labsung, para tanungin po ang ating affirmative. Go ahead, bro. Okay, sige. Binasa niya na rin naman yung pasugo. Yung pasugo nila, no? Binasa niya na kanina. So, ang unang tanong ko, doon ba sa pasugo na binabanggit na binasa mo kanina, sabi doon, maging ang mga tao sa panahong si Kristo ay narito pa sa mundo, lalo ang kanyang mga apostol ay nagpapatotoong siya ay tao. Ang tanong, included ba ang mga apostol doon sa mga tao na ang paniniwala tao si Kristo sa mundo ayon sa pasugo? Yes or no? Yes, pero hindi lahat ng mga apostol. Bakit? Ibang panahon ang pagtawag kay Apostol Pablo. Tandaan mo, ang topic natin patungkol sa 1 Timoteo 2:5, patungkol kay Apostol Pablo. Si Pablo, hindi katutol doon ng tawagin ni Kristo, nasa langit na ang ating Panginoong Hesukristo. Next question. Okay, next question. Ang sagot mo, yes. So, included ang mga apostol. So, included ba doon si Apostol Pablo nang isulat niya ang unang Timoteo 2:5 ayon dito sa pasugo? Included o excluded? Sagot, excluded siya sa sinasabing taong nasa mundo sa panahong si Kristo'y narito pa rin
sa mundo. Excluded siya dyan. Kung nakinig ka sa unang sagot ko, hindi mo na sana itatanong yan. Kasi nga, nung tawagin si Apostol Pablo, nasa langit na si Kristo. Next question. Okay. Next question. Dito sa mga naka-open and close parenthesis na mga teksto, tulad lang, ang pinakauna dito, ang unang Timoteo 2:5, ikalawa, Gawa 2:22, ikatlo, wait, nawala. Yung ikatlo, yung Gawa, Mateo 1:20. Ayan, Santiago 5:6. Ang excluded lang ba dito ang unang Timoteo 2:5? Yes or no? Yes, kung ang pag-uusapan narito pa sa mundo. No, kung ang pinag-uusapan ay likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo alone, yung pagiging tao. Kaya nga sinama yung 1 Timothy 2:5 dahil lalo na ang mga apostol nagpapatotoo na si Kristo ay tao. Next question. Okay. Kapag sinabing lalo ang mga apostol, included ang apostol na si Pablo ayon sa unang Timoteo 2:5 sa naniniwala na tao si Kristo sa mundo? Yes or no? Yes nga kung ang pag-uusapan ay ang pagiging likas na kalagayan ni Kristong tao. Kahit naman si Apostol Pablo naniniwala na kahit si Kristo yung nandito pa sa mundo, tao siya. Pero kasama sa paniniwala ni Apostol Pablo, kahit nasa langit na si Kristo, tao pa rin sa kanyang likas na kalagayan. Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina, excluded si Apostol Pablo na binabanggit dito sa unang Timoteo 2:5 na naniniwala na tao si Kristo sa mundo. Excluded, sabi mo kanina, nag-yes ka. Ngayon naman, included na si Apostol Pablo. So, alin doon sa dalawang sagot mo ang mali? Walang mali sa sagot. Ang mali, yung premise mo sa pagtatanong. Yung tinatanong mo kanina, tungkol sa excluded, nagpapatotoo na si Kristo o si Apostol Pablo nagpapatotoo na si Kristo ay tao sa mundong ito at hindi na tao sa langit. Bagamat alam ni Apostol Pablo kahit si Kristo nandito sa mundo, tao siya. Next question. Okay. Next question. Okay. Ngayon, naniniwala ka na included si Apostol Pablo sa naniniwala na tao si Kristo sa mundo. Confirmation, yes or no? Yes, matagal na naniniwala si Apostol Pablo ng tao si Kristo sa mundo. Ang tinututulan natin, at yun ang pinag-uusapan natin, yung pag nasa langit na si Kristo, na tao siya. Na pinalilitaw mo, hindi pinatutunayan ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:5 na tao si Kristo kahit nasa langit na. Yan ang reading comprehension mo dyan eh. Na kahit si Kristo yung nasa langit na, hindi nagpapatotoo si Apostol Pablo Next question. na tao si Kristo. Okay, next question. Doon na tayo sa unang Timoteo. Alisin na natin. Okay, sa unang Timoteo 2:5. Okay, sabi dyan, ayan, sa 5, sabi dyan, dahil may isang Diyos at isang tagapamagitan. Kailan naging tagapamagitan si Kristo? Nung nasa langit o nung naandito sa lupa? Both nasa lupa, hindi pa siya ganap na tagapamagitan. Namamagitan si Kristo sa pamamagitan ng pananalangin sa Diyos, sa pamamagitan dun sa mga alagad niya. Pero ang pagiging ganap na tagapamagitan ni Kristo nang matubos na niya yung kanyang iglesia. Kailan? Nang siya'y mamatay, nang siya'y buhay magmuli, at nang siya'y nasa langit Next na ngayon ay question. nasa kanan na ng Diyos.
Next question. Okay, next question. Okay, ang sabi mo, naging lubos yung tagapamagitan ni Kristo nung siya ay mamatay o maging pantubos. Kailan naging pantubos si Kristo? Nung naandito sa lupa o nung Time. nasa langit? Time po. Ayun, maraming salamat. Pwede sagutin ko? brother. Sayang. Hindi na po. Pwede ko Hindi na po. sagutin? Hindi na po. Time na po. Hindi na. Ayun, maraming salamat, Brother Lovesong and Brother Sir Max. Ngayon ay bibigyan na rin po natin ng 10 minuto ang ating negative side, Brother Lovesong. Go ahead, bro. 10 minuto. Okay, thank you. Ayan. So, makikita natin doon sa question and answer. So, hindi muna ako magre-rebat ngayon. So, doon muna ako sa presentation. Ayan. So, alam ko na nauunawaan ng mga viewers yung mga sagot ni Sir Max na nakita natin doon. Okay. Paano natin patutunayan dito sa unang Timoteo 2:5 na ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay nung si Kristo ay naandito sa lupa, hindi sa langit. Yes, nang isulat ito ni Apostol Pablo, nasa langit na si Kristo. Pero, ang topic niya dito, nung naandito si Kristo sa lupa, hindi nung nasa langit. Bakit? Okay, kung babasahin natin yung 5, sabi dyan, tagapamagitan. Yan. Tagapamagitan. At nung tinanong natin kanina si Sir Max, naging tagapamagitan si Kristo nung siya ay naging pantubos. Kailan ba naging pantubos si Kristo? Nung nasa langit o nung naandito sa lupa? Nung naandito sa lupa, yun yung naging pantubos sa kanya, yung katawan niya yung dugo niya. 'Di ba? Ang punto dito ni Apostol Pablo, hindi yung kalagayan ni Kristo sa langit, kundi yung kalagayan ni Kristo dito sa lupa. O ano pa? Okay, tuloy lang natin sa 6. Kaya makikita natin, hindi lang mahina ang reading comprehension ng ating kausap, mahina pa sa konteksto. Yan. 'Di ba? Mamaya, ipapakita ko yung pasugo na binasa niya rin kung sino ang talagang mahina ang comprehension doon. Ayan. At sinagot niya rin naman yon, included at excluded. Nagkaroon pa siya ng contradiction doon sa sagot. Ayan, sa 6. Puntahan natin yung 6. Paano natin mapatutunayan na ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung kalagayan ni Kristo dito sa lupa. Ayan. Sabi dyan, na nagbigay, ayan na nagbigay ng sarili niya bilang pantubos para sa lahat. Ayan na nagbigay ng sarili niya. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito na yung tao si Kristo, yung kalagayan ni Kristo dito sa lupa, nang ibigay niya yung kanyang sarili bilang pantubos. Hindi nung ngayong nasa langit si Kristo. Hindi topic dyan sa teksto na yan na si Kristo, kalagayan ni Kristo sa langit, kundi kalagayan ni Kristo dito sa lupa ang tinutukoy dyan. At kakampi ko dyan ang pasugo. Kakampi ko ang pasugo dyan. Kinukontra ni Sir Max yung kanilang pasugo. Kinukontra niya to. Ewan ko kung yan ang stand ng ibang INC dyan. Ayan. Paano niya kukontrahin to? Ayan ang linaw. Ang linaw ng nakalagay. Sabi dyan, maging ang mga tao sa panahong si Kristo ay narito pa sa mundo. Nung tinanong ko siya dyan kanina, included ba dyan ang mga apostol? Included daw, hindi lahat.
O, excluded si Apostol Pablo. Excluded daw. Pero, yung unang Timoteo ang nauuna doon sa teksto. Bakit magiging excluded si Pablo? Kaya nung tinanong natin ng ikalawa, included ba si Apostol Pablo na naniniwala na tao si Kristo sa mundo? Included na. Included. Ayan. Ikalawang Timoteo 2:5. Yan. Maliwanag yan eh. Kakampi ko dyan ang pasugo. Kukontrahin mo tong pasugon mo. Pag ganyan. Sino ngayon ang mahina sa reading comprehension? Kung sa English, mas maliwanag pa eh. Sabi kong sa English yan eh. Ang binabanggit yan, sabi dyan eh, titignan mo dyan, sa English yan eh. Even the people of the time when Christ was still here in the world, especially, lalo na, especially, diba? Higit sa lahat, kumbaga, especially his apostles testified that he was human. Siya ay tao, sabi. Anong nauuna? Unang Timoteo 2:5, bakit i-excluded mo yan? Naka-open and close parenthesis na nga eh. Included? Bakit excluded? Anong nangyari sa iyo, Sir Max? Medyo kailangan medyo talasan mo yung pangunawa kaysa doon sa pride. Kasi kung pride pa iiralin mo dyan, talagang mananatili ka sa mali. Tinatama ka na ng pasugo nyo, tinatama ka na eh. Bakit ngayon, mukhang minamali mo ang writer nito? Nako, tama nga yung sinabi mo na naparito ka, hindi para sa organization ninyo. Para lang sa sarili mo. So, uunawain natin yan. So, kaya kahit ano man ang sabihin mo, kahit kontrahin mo to, talagang hindi kasama ang organization ninyo dyan. Di ba? Hindi kasama. Kasi unawa mo lang yan. Kakampi ko dyan ang pasugo. Di ba? So, i-wave ko na yung time kasi nakuha ko na yung pinakapunto. Thank you. So ayun, maraming salamat Brother Lovesong sa iyong napakagandang presentation. Ngayon ay dadako naman tayo sa pagtatanong ni Brother Sir Max. Brother Sir Max, pwede na po kayong magtanong bro. Go ahead. Ayan, unang tanong, love song. Sa 1 Timothy 2:5 muna total yan, ang unang-unang tinalakay mo sa iyong presentation. Sa 1 Timothy 2:5, sang-ayon ka naman na si Kristo'y nasa langit na. Batay mismo kay Apostol Pablo na sang-ayon ka sa 1 Timothy 2:5, si Kristo'y nasa langit na ng mga panahong ito. Ano si Kristo? Taong tagapamagitan o espiritong tagapamagitan? Sagot. Taong tagapamagitan. Kasi nga, ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa unang Timoteo 2:5, yung pagiging tao niya dito sa mundo, ayan sa pasugo, tao sa mundo, sabi. Nung narito sa mundo, tao siya, kaya nga naging tagapamagitan siya. Yung kanyang kalagayan bilang tao, yun yung kanyang ibinigay, kaya nga siya naging tagapamagitan. Yan ang ibig sabihin niya ni Apostol Pablo. Next question, please. Ang sinasabi mo, ang tinatalakay ni Apostol Pablo dito ay panahong si Kristo'y narito pa sa mundo. Pagdating sa talatang 6, ang sabi na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Yun bang terminong ibinigay? Yan ba ay nangyari na o mangyayari pa lang? Past tense na yan, nangyari na. Objection, bakit? Kasi Mr. nagbigay Moderator. ang sabi dyan. Objection, Mr. Moderator. Nagbigay. Moderator's time. Ano yung objection bro? Apo, batay po sa rules, bagamat narinig ko naman na yung sagot niya, unahin po yung categorical.
Okay. Yes or paki-address nga po yung categorical mo, bro. Bago tayo dadako sa counter. Ang tanong ko po kasi ay sinasabi niya si Kristo ay tao sa mundong ito batay sa pagpapatotoo ng buong chapter 2 ng 1 Timothy. Kaya tinatanong ko, sa talatang 6, yung terminong na ibinigay ang kanyang sarili, nangyari na o mangyayari pa lang? Alright. Counter objection? Ang counter ko, sinagot ko naman ng categorical, nangyari na. Kaya lang, Okay. ang sinagot ko, Moderator's past time. tense. So, ibig Ayan po. sabihin, tapos Moderator's na, time mo na, bro. nangyari na. Labsong. Okay. Moderator's time muna. Pag sinabi ko moderator's time, makinig at tigil. So, ganito po ang hatol ninyong moderator ay narinig ko naman, nangyari. Yeah, so, namili siya bro, nangyari. So, bibigyan kita ng 20 seconds, brother Alabsong, para ipaliwanag. Go ahead. Okay. Tulad ng sagot ko, nangyari na yan. Past tense na nga eh. Ibinigay. O kaya nga ang tinutukoy dyan ni Apostol Pablo, yung katawan ni Kristo na ibinigay niya bilang pantubos. Kaya nga past tense na. Next question. Next question. Sabi mo, nangyari na, past tense na. Okay. Kung nangyari na, ano si Kristo nun sa mundo? Buhay pa ba o patay na? Patay na. Patay na kasi nga ibinigay na eh. Past tense na nga eh. Past tense na, ibinigay na, kaya patay na siya noon. Nung time na yan na binanggit ni Apostol Pablo, ang tinutukoy niya dyan na kalagayan, yung kalagayan ni Kristo nang ibigay niya ang buhay niya bilang pantubos. Next question. Okay, sunod na tanong. Pagdating sa talatang 7, sabi dito, na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sabi mo, yan ang topic ni Apostol Pablo, panahong si Kristo ay narito pa sa mundo. Nung sabihin ba ni Apostol Pablo, itinalaga ako na tagapangaral at apostol, si Kristo ba nandito pa sa mundo o nasa langit na, Labsong? Nasa langit na si Kristo nung italaga si Pablo. Pero hindi mo naintindihan yung binabanggit yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko dyan, si Kristo, yung kalagayan ni Kristo na ibinigay niya bilang tao, yun yung itinutukoy ni Pablo. No, yun yung tinutukoy niya. Next question. Next question. Recap. Sabi mo, yung ibinigay, patay na si Kristo niyan. Past tense yan. Nangyari yan. Sa 7, itinalaga ako na tagapangaral, nasa langit na si Kristo niyan. Balik tayo sa 5. Ano raw si Kristo na tagapamagitan batay kay Apostol Pablo? Na ang sabi mo, nasa langit na si Kristo nang italaga si Apostol Pablo. Taong tagapamagitan o espiritong tagapamagitan? Sagot. Tao nga siyang tagapamagitan. Tao. At yan ang pinatutunayan ko. Tao talaga siya dito sa mundo nung ibigay niya ang kanyang buhay. Kakampi ko dyan yung pasugo. Tao sa mundo. Hindi sa langit sa mundo. Sa mundo, hindi sa langit. Next question, please. Okay? Punta na tayo dito sa pasugo. Okay? Diyan sa pasugo, may makikita ka na maging ang mga tao sa panahong si Kristo ay narito pa sa mundo. Koma. Kailan ginagamit ang koma? Paghihiwalay ng salita o para pagsamahin ang salita? Pareho. Bakit? Pareho yan. Kasi nga included doon sa sentence o sa paragraph na pinag-uusapan. Included siya doon. Kapag ginamit yung comma, ang kasunod niyan, included pa rin doon sa kung ano yung paksa na nasa unahan. Next question. Okay, sabi mo pareho. So, ang sagot mo, paghihiwalay ng mga salita at pagsasama ng mga salita.
Anong referensya ang nagsasabi na ginamit ang comma para pagsamahin ang salita, hindi sentence, salita? Anong referensya? O marami tayong referensya. Kaso, hindi ko ipapakita. O maraming Mr. referensya. Moderator? Objection. Objection po, Mr. Moderator. Sorry, nakamute ako. Yes bro, anong objection? Opo, hindi ko po tinatanong ang bilang kung ilang referensya dahil ang sagot niya po ay marami. Ang tanong ko po ay ano? Ang sagot niya po hindi niya ipapakita. Hindi naman ako Sige. nag-uutos eh. Sige bro, nakuha ko ano. Counter objection? Sige, hindi na ako magka-counter. Okay, so I give you one warning, brother Labsung ha. Okay, sa question niya bro, ano? Sasagutin mo ba? Yes, sasagutin Okay, ko bro, dahil bigyan kita ng 20 nagtatanong siya seconds. ng Go ahead. reference. Okay. Sa reference, Oxford Dictionary, Merriam-Webster Dictionary. Meron pang Tagalog pero hindi ko na mababanggit. Okay? Next question please. Meron namang Time na po. reference? Time na. Ayun, Time na rin maraming po, pati salamat. pagtatanong ko. Yes bro, Okay. time na po. Ano Okay, lang po, maraming salamat. saglit lang po, Yes. Mr. Moderator. Kung pwede po sana sa next time, ma-inform kami kung 1 minute na lang or 2 minutes na lang. Para, Sige. Okay. So ayun, maraming salamat sa pagtatanong, Brother Sir Max. Ngayon ay bibigyan ko na po ng 10 minuto ang ating affirmative upang i-rebut ang presentation ni Brother Labsong. Brother, meron ka pong 10 minuto. Go ahead. Okay. Unahin na agad natin yung mga pagtatanong natin bago yung kanyang first stand. Tuwan-tuwa yung mga audience natin. Si Jumong, nawala yung comment kanina nung nagtatanong ako. Bakit nawala yung comment ng mga JW habang nagtatanong ako? Umamin na yung kapatid nila. Umamin. Yan yung topic namin, no? Patutunayan ko na si Kristo ay tao sa langit ayon sa unang Timoteo 2:5. Unang ano ko pa lang yun ha, unang cross exam. Natapos na laban. Bakit natin nasabi natapos na laban? Ito recap natin. Inamin niya nang isulat ni Apostol Pablo kay Timoteo itong 1 Timothy. Nasa na raw si Kristo? Nasa langit na. Ano tanong natin sa kanya? Nung si Kristo'y nasa langit na nang isulat ito ni Apostol Pablo. Ano si Kristo? Taong tagapamagitan o espiritong tagapamagitan? Ano sagot niya? Pa-comment nga, pa-comment. Ano sagot ni Labsong? Ano sagot? Taong tagapamagitan. Maliwanag. Ngayon, pinapalusutan niya kahit dun sa first stand niya. Ang topic daw ni Apostol Pablo dito, sa buong chapter 2, nang si Kristo'y narito pa sa mundo. Wala kang mababasa diyan. Buong chapter 2 na ang tinatalakay ni Apostol Pablo, panahong si Kristo'y narito pa sa mundo. Nag-comment pa nga si Roel Tiyo, hindi raw ako nagbabasa ng kasunod na talata. Nakita mo, Roel, kung paano pagtatanong? Tinanong ko yung 6. Pagtanong ko nung 6, ibinigay. Ano raw yung ibinigay? Past tense. Patay na o buhay pa si Kristo niyan? Patay na. Pag sinabing patay na, hindi na siya naniniraan sa mundong ibabaw na ito. Wala na siya sa mundong ibabaw na ito. Patay na siya. O ano pang pag-amin niya na si Kristo'y nasa langit na? Ang topic dito'y nasa langit na rin si Kristo. Ayan, no? Pagdating sa 7, maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na dito'y itinalaga ako. Past tense pa rin yan. Na tagapangaral. Alam naman natin, ang mangaral si Apostol Pablo, nasa langit na si Kristo Hindi lang basta tagapangaral at apostol. Kaya binalikan ulit natin yung chapter 5 para i-debunk yung sinasabi niya na ang topic daw ni Apostol Pablo ang pagiging tao ni Kristo sa mundong ito. Bumalik tayo sa chapter 5. Ano sabi sa chapter 5? Tinanong ulit natin siya. Inamin mo na pala na si Kristo nang italaga si Apostol Pablo nasa langit na.
Inamin mo rin yung ibinigay, past tense. Nangyari na. At dahil inamin mo na yan, ano sabi ni Apostol Pablo sa verse 5? Si Kristo ba'y tao o espiritu? Ano sagot ni Labsong? Tao. Sa likas na kalagayan. Taong tagapamagitan. Ngayon, pilit niya na pinagkokontra yung sagot natin. Alam niyo, tapos na yung boxing eh. Tapos na eh, knockout na eh. Pero pilit niya yung sagot natin na para bang pinalilitaw niya nagkokontrahan. Yung excluded tsaka included. Yung excluded na sinasabi ko, yun yung batay sa reading comprehension niya. Alam ni Apostol Pablo, kahit si Kristo'y naninirahan pa sa mundong ito, tao si Kristo. Ang tinututulan ko at ini-exclude ko dyan sa 1 Timothy 2.5 na hindi mo nauunawaan, kahit yung pasugo, ginagamit mo, hindi mo naman naiintindihan. Ang ini-exclude natin dyan, yung paniniwala mo na ang pinatutunayan lang sa 1 Timothy 2.5, dahil sinama dyan yung 1 Timothy 2.5, yung pagiging tao lang ni Kristo sa mundo at hindi yung pagiging tao niya sa langit. Ba't ginamit dyan yung 1 Timothy 2.5? Pinatutunayan dyan ang pagiging tao ni Kristo. Kaya nga may koma eh. Tingnan mo, nagkanda ipit-ipit ka, tinanong kita tungkol sa koma. Nagbibigay ka ng mga dictionary. Hindi ko na nga lang pinahanap eh. Kasi nagkanda ipit-ipit ka na eh. Gumamit ka ng Oxford Dictionary. Ha? Yung Oxford Dictionary sinasabi mo, English yun. Ang tinatanong ko sa'yo, yung comma, kailan ginagamit yan sa paghihiwalay na salita o pagsasama ng salita? Tagalog ang tanong ko eh. Bagamat yung comma ay English. Oh. Pero sige, palusutin na natin yung Oxford mo, pero wala kang mababasa doon. Na ang comma ginamit para pagsamahin ng salita. Anong klase yan? Love song. Kailan nangyari yun, no? Na ang comma ginamit para pagsamahin ng salita. Hindi naman ang tanong ko yung sentence eh. Ang tinatanong ko, salita. Kaya nga may comma dyan, pagkatapos ng mundo, na yan ang pinatutunayan mo, dyan ka umiikot sa terminong mundo, nagkaroon ng comma. Tsaka sinabi na lalo ang kanyang mga apostol ay nagpapatotoong siya ay tao. Ano pinatutunayan ng mga apostol? Si Kristo ay tao. Sa mundo lang ba na ito? Hindi lang sa mundong ito. Kahit si Kristo'y nasa langit na. Pero bakit sinama dun sa first, bago yung comma? Sa unang sugnay, maging ang mga tao sa panahong si Kristo'y narito pa sa mundo. Kasi hindi lang naman ang mga apostol ang nagpatotoo. Kahit ang mga tao sa panahon ni Kristo, sa panahong si Kristo'y narito pa sa mundo, nagpapatotoo. Pero sinong lalong nagpapatotoo na tao si Kristo? Kahit ang mga apostol, lalo na ang mga apostol. Yan ang tamang comprehension dyan. Meron ka na lang 3 minutes. Love song. Hindi naintindihan ni love song. Ngayon, gumagamit ka ng pasugo namin. Kakampi mo raw ang pasugo namin. Ngayon, kung kakampi ka pala ng pasugo namin, eto, dapat kampihan mo ito, love song ha. Baka makita tayo eh. Kampihan mo ito. Pasugo ito, love song. Dapat kampihan mo to, love song ha. Oh. Batay sa aming pasugo. Ayan o. Ayan o. Anong topic dito? Yung 1 Timothy 2.5. Ayan. Ano sabi dito? Si Kristo, nang siya'y nasa langit na, ay nagturo, tinatutunan patungkol kay Apostol Pablo, sinasabi ni Apostol Pablo, nagturo na si Kristo ay tao. Ano ginamit na verse? 1 Timothy 2.5. Kakampi ka pala talaga ng pasugo namin, love song. So, kalaban ka na ngayon ng JW. Kung kakampi ka ng pasugo namin, kalabang ka na ng JW. Ano pinatutunayan sa verse 2.5? Siya'y nasa langit na.
nagturo si Apostol Pablo na si Kristo ay ano raw? Love song? Tao, love song. Isipin mo, pilit mong pinagkokontra yung sinabi ko. Ba't ko sinabi kanina na included? Kasi included si Apostol Pablo, nagpapatotoong tao si Kristo. Ngayon, hindi niya kasi sinasama sa tanong niya. Para bang sa iba, nagko-contradict eh. Pero hindi niya sinasama sa tanong niya yung terminong nasa langit na. Ano ba topic namin? Hindi naman sa mundo lang na ito eh. Ang pinaka-topic, sa langit, love song, sa langit. Ang tanong niya kasi, included ba si Apostol Pablo sa nagpapatotoo na si Kristo'y tao nung narito pa siya sa mundo? Alam nga naman ang sagot ko, hindi. Alam kasi ni Apostol Pablo, kahit nung si Kristo, hindi pa siya natatawag ng mga apostol, kahit si Kristo narito pa sa mundo, tao si Kristo. Kaya lang, alam yung pandaraya sa tanong niya, hindi niya sinama yung term na langit. Dun yung excluded. Pagka ang tanong, kasama ba si Apostol Pablo sa nagpapatotoo o hindi nagpapatotoo na si Kristo'y tao sa mundong ito at hindi tao sa langit? Ayan ang excluded. So para maunawaan ng mga audience, lalo na ng mga JW, ito si Labsong kulang sa reading comprehension. Sana maturuan ni Jumong tsaka ni Maricel na sumusuporta sa kanya. So napatunayan na natin, bagsak yung tumututol sa doktrina at aral ng Iglesia ni Cristo. Ayun, maraming salamat, Brother Sir Max. Ngayon ay bibigyan na din po natin ng 7 minutong pagtatanong si Brother Labsong. Brother Labsong, time start now. Okay. First question. Ayan. So, first question, ginamit mo din yung unang Timoteo 2:5 doon sa pasugo na binasa mo. May nabasa ka ba doon sa pasugo na yon na tao si Kristo sa langit ayon sa unang Timoteo 2:5? Yes or no? Ron, kung sa pasugo ang tinatanong mo, pinakita ko na nga kanina, magbubukas pa ba tayo ulit ng cam? Baka makita tayo eh. Sabi dito, siya'y nasa langit na ay nagturo na si Kristo ay tao, love song. Next question. Okay. Question? Next question. Ang binabanggit ba dyan, tao si Kristo sa langit o nung nasa langit na? Tao sa langit o nung nasa langit na? Both, parehas lang yun. Nasa langit na, nasa langit o langit, parehas lang yun. Na si Kristo, ano raw, sabi mo kanina, love song, sa sagot mo, hindi espiritong tagapamagitan eh. Gagamitin ko yung sagot mo, taong tagapamagitan, love song. Next question. Okay, next question. Balik tayo doon sa pasugo ulit. Ayan. So, naitanong na natin ito kanina. Medyo lilinawin lang natin yung tanong. Diyan sa pinakaunang teksto sa unang Timoteo 2:5, yan. Included ba dyan si Apostol Pablo na nagpapatotoo na si Kristo ay tao sa mundo? Yes or no? Yes nga, included. Hinihiwalay mo kasi yung langit eh. Dahil tutol ka sa 1 Timothy 2:5 na si Kristo kahit nasa langit na ay tao pa rin. Ba't ko sinasabi included? Dahil alam ni Apostol Pablo na si Kristo'y tao kahit nandito pa sa mundo. Ngayon, ano yung excluded? Pag sinama mo yung term na langit na hindi na siya tao doon. So, naintindihan mo na. Next question. Okay, next question. Okay. So, included si Apostol Pablo, noted. Yan. Dito sa comma, ayan, ginamit mo ito kaninang comma. Ang tanong, included ba
yung binabanggit ditong lalo na ang kanyang mga apostol? Included, yes or no? Included sa pagpapatotoong si Kristo ay tao. Excluded sa pagpapatotoo na sinasabi mo na hindi tao si Kristo sa langit. Dahil nga may koma, yung mga tao sa panahon ni Kristo nang narito pa sa mundo, nagpapatotoo talagang tao siya. So, para maunawaan mo na medyo doon ka nagkukulang, yun yung included tsaka excluded. Dahil yun nga yung tinututulan mo, yung nasa langit. Tingnan mo, punta ka lang ng punta sa mundong to. Next question. Pero yung topic, hindi mo next nababanggit. question. Okay. Baliktad. Doon na tayo sa topic. Okay, sa main topic na tayo. Ayon dyan sa topic, patutunayan mo na si Kristo tao sa langit. Ayon sa unang Timoteo 2.5. May mababasa ka ba sa unang Timoteo 2.5 na si Kristo ay tao sa langit? Yes or no? Yes, meron. Sa diwa, hindi verbatim. Kasi hindi naman sa gusto mo, dun babasahin. Pero ano katunayang nasa langit na si Kristo niyan? Batay sa sagot mo. Batay sa sagot mo kanina. Ano sabi mo? Nasa langit na si Kristo nang sabihin ni Apostol Pablo yan. Kaya ikaw nag-aano sa sarili mo eh. Nagsasako sa sarili mo. Next question. Next question. Okay, balik tayo ulit sa topic. Ang topic, patutunayan mo na si Kristo ay tao sa langit ayon sa unang Timoteo 2.5. Sabi mo, walang verbatim. Okay. Kung walang verbatim, saan mo mababasa na si Kristo ay tao sa langit ayon sa unang Timoteo 2.5? Okay. Ang tanong mo saan? Diyan din sa 1 Timothy 2.5. Bakit? Papaliwanag natin, yung tanong mo, ikaw nalilito ka sa tanong mo eh. Saan mo mababasa tapos binanggit mo rin yung verse 1 Timothy 2.5? Ang topic, patutunayan, hindi babasahin. Hindi naman ang topic natin babasahin ko sa unang Timoteo 2.5 na si Kristo ay tao sa langit. Hindi Next naman yun ang question. topic. Patutunayan ang Next topic. question. You have 3 Okay, minutes next po question. na naiwan. Go. Okay. Balik tayo doon sa 6. Punta na tayo doon sa 6 kanina. Sa unang Timoteo 2.6, sang-ayon ka ba na yung sa 6 na yon ang tinutukoy ni Pablo, yung katawan na ibinigay ni Kristo bilang pantubos? Yes or no? Yes, ang ayon tayo, pero tapos na yung pangyayaring yan. Kaya nga ang term na inamin mo rin naman kanina, past tense, na ibinigay ang kanyang sarili. Dapat sana nilagay ni Apostol Pablo na ibibigay. Yan ang future tense. Inamin mo na rin, tapos na yan, nangyari na yan. Inamin mo rin, nasa langit na si Kristo niyan. Kaya balik sa 2.5. Ano si Kristo? Batay sa sagot mo, taong tagapamagitan, nasa langit na. Next question. Okay, next question. Sabi mo sa 6, yung katawan niya. Dito, kailan ito ibinigay ni Kristo? Kailan ibinigay ni Kristo yung katawan na yan? Nung naandito siya sa mundo o nung nasa langit na? Sagot natin, nasa langit na kasi naibigay na. Bakit nasa langit na? Tapos na nung narito pa siya sa lupa, ibibigay pa lang. Kaya nga sa 6, hindi ibibigay ang salita. Ayan nga nagbigay. Ano yan? Past tense. Tapos na yan. Love song. Time. Time po. Ayun, maraming salamat, Brother Labsong and Sir Max. Ngayon naman po ay bibigyan din po natin ng 10 minuto para sa kanyang rebuttal, Brother Labsong. Meron kang 10 minuto, bro. Okay. 10 minuto na ulit. Okay, unahin na natin yung sa 6. Ayan. Ang tanong ko dito sa kanya, kailan ibinigay yung katawan ni Kristo bilang pantubos? Nung nasa langit o nung naandito sa lupa? Nung nasa langit, ang sagot?
Kung kayo ang tatanungin, mga viewers, kailan ibinigay ni Kristo yung kanyang katawan? Nung nasa langit o nung naandito sa lupa? Sino ang sasagot na nasa langit sa kanya ibinigay yung katawan niya? Hindi ba ang topic dito ni Apostol Pablo? Yung kanyang katawan na ibinigay niya nung naandito siya sa lupa. Yung ibinigay niyang katawan. Di ba yun ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Hindi yung katawan na nasa langit siya. Hindi ganun. Baliktad, no? Baliktad. Baliktad yung pag-iisip ng ating kausap. Nung nasa langit na, tsaka lang ibinigay yung katawan. Ano yun? Dun, ipinako ba siya nung nasa langit na siya? Hindi. Ipinako si Kristo bilang pantubos sa mga tao nung naandito siya sa lupa. Yan ang punto dyan ni Apostol Pablo. Kaya nga inuulit-ulit natin yan. Kasi mahina sa pangunawa itong kausap natin. Kaya uulit-ulitin natin. At yan ang sinasabi ko kanina, nakakampi ko ang kanilang pasugo. Dahil ang pinatutunayan dyan ni Apostol Pablo, sa unang Timoteo 2:5, yung katawan ni Kristo na ibinigay nung naandito siya sa lupa, hindi nung nasa langit na. Yung katawan dyan eh. Ang pinaka-subject dyan, yung pagiging tagapamagitan ni Kristo. Yung pagiging tagapamagitan. Yun yung pinakapaksa eh. Kaya nga siya naging tagapamagitan sa mga tao. Kasi yung katawan niya bilang tao, yun yung ibibigay niya. Hindi niya ibibigay yun nung nasa langit siya. Ibinigay niya eh. Yung katawang tao niya. O kung babalikan ulit natin, o yung pasugo. No. Maliwanag doon, nung nasa mundo. O, at ulitin natin ulit kanina yung tanong natin na included. Included. O, inulit-ulit natin kanina. Included ba ang mga apostol? Included ba si Apostol Pablo na naniniwala na si Kristo ay tao dito sa mundo? Included. O, yun ang sagot niya. Diba? Kaya nga doon sa pasugo na yon, pinatutunayan doon yung buhay, yung naging buhay ni Kristo bilang tao dito sa lupa. O kung titignan natin ulit, ano yung mga teksto na ginamit doon? Hindi lang unang Timoteo ang ginamit doon, kundi marami. Na lahat yun nagpapatotoo tungkol sa buhay ni Kristo dito sa lupa. Ayan o. Oh. Sunod sa unang Timoteo 2:5, Gawa 2:22. Anong kasunod? Mateo. Oh, Mateo 1:20. Oh, Santiago 5:6. 1:9, 10, 11. 10:44. Oh, 1:4:28. Tumutukoy lahat 'yan nung naandito si Kristo sa lupa. Yan ang punto dyan ng pasugo. Kaya nga lahat ng apostol, ayan o, bakit may excluded? Bakit naka-excluded si Apostol Pablo? O, ayan o. Mga apostol. Ayan o, kaya nga iba-ibang teksto ang ginamit. Dahil lahat ng apostol na yan naniniwala na si Kristo ay tao dito sa mundo na sinusuhaya ng unang Timoteo 2:5 na pinaka-topic ni Apostol Pablo. Di ba? Sino ngayon ang mahina sa reading comprehension? Pasugo nila, hindi niya maintindihan. Di ba? Pasugo nyo na to, hindi mo pa maintindihan. Ano ba yan? Napakadali naman intindihin. Dapat, pag-aralan mong mabuti. Tulad ng nabanggit ko kanina, huwag pairalin ang pride. Yan.
So, kailangan mong tanggapin na talo ka dito. Na mali ang pinatutunayan mo dito sa unang Timoteo 2.5 na to. Dahil ang unang Timoteo 2.5, hindi yan nagpapatotoo sa kalagayan ni Kristo sa langit. Hindi kalagayan ni Kristo sa langit ang tinutukoy dyan ni Apostol Pablo, kundi kalagayan ni Kristo nung naandito siya sa lupa, nang ibigay niya yung kanyang katawan bilang pantubos. O, yun yung tinutukoy dyan ni Apostol Pablo. O, anong sagot mo kanina? Wala kang verbatim na mababasa na si Kristo tao sa langit. Tao sa langit. Wala. Kaya kahit ipagpilitan mo dyan sa teksto na yan, sa unang Timoteo 2.5 na yan, wala kang mababasa dyan na tao si Kristo sa langit. Dahil ang pinatutunayan dyan, ulit-ulitin natin, tao si Kristo, yung ibinigay niya, yung kanyang buhay bilang pantubos. Doon siya tao. Wala naman tayong tutol na nang isulat ito ni Apostol Pablo, nasa langit na si Kristo. Wala tayong tutol doon. Pero yung pinag-uusapan sa teksto, hindi ganon. Dahil marami tayong mababasa na binabanggit tao na nasa langit na, pero ang topic na pinag-uusapan, yung kalagayan ni Kristo dito sa lupa. Kahit wala na si Kristo dito sa lupa, ang pagtukoy pa rin sa kanya, tao. Kasi nga, yung tao, yung pagiging tao niya, yun yung tinutukoy ng teksto. Yung kalagayan niya bilang tao. Ang liwanag naman masyadong pinapalabo yung teksto. Di ba? O excluded mo pa Nandyan na nga, naka-open close parenthesis na, nangunguna pa. Nangunguna pa Ba't mo i-exclude? Ihiwalay? Ba't mo ihiwalay pa yan? Nandyan na nga. Kasama na nga dyan. Especially pa. Lalo pa. Naniniwala ang mga apostol na tao si Kristo sa mundo. Hindi sa langit. Naka-specific ang topic natin, unang Timoteo 2.5. Kaya dapat dyan maunawaan ng ating mga viewers na ang pinag-uusapan dyan sa unang Timoteo 2.5 na yan, yung kalagayan ni Kristo nang ibigay niya ang kanyang buhay bilang tao. Yun ang punto dyan ni Apostol Pablo. Hindi yung kalagayan ni Kristo sa langit. Walang ganon. Nakikita ninyo kung gaano inililigaw, pinipilipit ang talata upang umakma sa kanilang paniniwala. Kahit kontra na sa kanilang pasugo, ipagpipilitan pa rin. Tulad ng nabanggit, kakampi ko talaga ito. Itong pasugo na ito. Kahit yung pasugo na binasa niya. Dahil hindi naman doon binabanggit na tao sa langit. Kundi noong nasa langit. Itinuturo itinuro kay Apostol Pablo na tao si Kristo. Tao kailan? Nung naandito sa lupa. Yun ang tinutukoy doon. Naku naman. Napakahina naman talaga. Okay? Wave na ang seconds. Okay, iwi-wave niyo ni Brother Love Song ang kanyang 20 seconds. Ngayon ay dadako na tayo sa 7 minutong huling pagtatanong ni Brother Sir Max. Brother Sir Max, go ahead bro. Okay, unang tanong, yung pinapakita mong yan, may mababasa ka ba dyan sa pasugo namin na hindi tao si Kristo sa langit? Meron na wala? Walang verbatim. Pero, maliwanag dito, tao sa mundo, hindi sa langit. wala namang binanggit ditong langit. Kasi nga, hindi naman talaga langit ang topic dito, kundi mundo. Dito sa daigdig. Next question. Next question, batay dyan sa paksa natin, 1 Timothy 2.5.
Sinasampalatayanan mo ba ang pananampalataya din ni Apostol Pablo na si Kristo'y nasa langit na tagapamagitan? Yes or no? Yes, nasa langit na siya. Nung isulat yan ni Apostol Pablo, na naging tagapamagitan siya, kailan? Noong ibigay niya yung kanyang buhay bilang pantubos ayon sa 6. O, ibig sabihin, tinutukoy ni Pablo yung kalagayan ni Kristo na Next question. bilang tao. Next question. Okay. Batay sa inyong website na jw.org, kailan gumanap si Kristong tagapamagitan? Pagpasok niya sa langit o nung nandito pa siya sa mundo? O nung ibigay niya na, naandito pa siya sa mundo, nung ibigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos. O yun. Yun siya naging tagapamagitan. Ay, maliwanag na nga sa 6 eh. Nang ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos. O doon siya naging tagapamagitan. Next question, please. Next question, nakamute ka, Sir Max. Maliwanag yan. Sabi mo, nung si Kristo gumanap bilang tagapamagitan, batay sa jw.org, narito siya sa mundo. Maliwanag yan. Tandaan nyo, yan ang sagot niya. Ngayon, eto. jw.org. Ayan, pagkatapos mamatay at buling buhayin si Jesus, pumasok sa langit. Hindi na natin babasahin sa lahat ha. Pumasok sa langit. Gumanap kapwa bilang mataas na saserdote at tagapamagitan. Sino ang mali sa inyo? Itong jw.org na sabi, gumanap siyang tagapamagitan pagpasok niya sa langit? O ikaw na sinasabi mo na gumanap si Kristong tagapamagitan nung nandito siya sa mundo? O tama pareho. Ikaw ang mali. Dahil hindi mo naunawaan yung binabanggit dyan. Hindi mo nauunawaan. Ang tinutukoy diyan, yung katawan ni Kristo na ibinigay niya bilang pantubos, kaya siya naging tagapamagitan. O kaya siya nang pumasok na doon sa langit. O, alam ko ginamit pa diyan yung Next Hebreo question. 9:24. Next question. Sabi mo nasa mundo pa nung gumanap siya. Sabi diyan, pumasok sa langit, humarap sa mismong persona ng Diyos upang iharap ang kanyang handog. Gumanap siya kapwa bilang mataas na saserdote at tagapamagitan. Batay dito sa inyong jw.org, kailan siya gumanap na tagapamagitan? Pagpasok sa langit o hindi pagpasok sa langit? O nung naandito nga yan sa lupa, nung binabanggit yan, naging Objection, tagapamagitan siya. Mr. Moderator. Yes, Objection. objection. Moderator's time, objection. Hindi po 'yun ang categorical ko. Ang categorical ko, pagpasok sa langit o hindi pagpasok sa langit. Alright, pagpasok sa langit o hindi pagpasok sa langit. Counter objection, Brother Labsong. O sige, sasagutin ko. Okay, I give you another warning, Brother Labsong. Okay, bibigyan kita ng 20 seconds para sagutin. Go ahead. Okay, ang sagot ko, ayon diyan sa website, yung pagpasok niya sa langit, naging tagapamagitan siya, pero hindi ibig sabihin yan na nung naando na siya sa langit, tsaka lang siya naging tagapamagitan. Dahil ang tinutukoy diyan, kung babasahin mo yan ng buo, ang tinutukoy diyan, yung naging tagapamagitan Next question. siya nang ibigay Meron- ang kanyang buhay. Next question, merong 2 minuto na lang po. Brother Sir Max. Okay, go ahead. maliwanag yung term na ginamit mo. Pagpasok niya sa langit, ito mismong quote ko lang sa ito ha. Pagpasok niya sa langit, naging tagapamagitan siya. So pag sinabing naging tagapamagitan siya, dati ba siyang hindi tagapamagitan? Kasi ginamit mo yung term na naging tagapamagitan. Dati ba siyang hindi tagapamagitan? Yes or no? Pakiulit ang tanong. Kokot ko yung sagot mo. Sabi mo, pagpasok niya sa langit, naging tagapamagitan.
So yung term na naging tagapamagitan became mediator. Dati ba siyang hindi tagapamagitan? Yes or no? Oh yes. Bakit? O ang tinutukoy ko dyan na naging tagapamagitan siya nang ibigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos. Yan ang punto kasi dyan sa binabasa mo na yan. Kung babasahin mo ng buo yan, makikita mo dyan na ang tinutukoy dyan yung kanyang katawan bilang pantubos. Doon siya naging Next tagapamagitan. Last Next question. question. Inano pa? Yes. Habulin ko lang yung last At 24, question na masagot niya, bro. Go. Okay, last question to. Sabi mo, yes, dati siyang hindi tagapamagitan. Siya'y naging tagapamagitan pagpasok niya sa langit o nasa langit na siya. So, yung hindi pa siya tagapamagitan, ang sagot mo, yes, hindi siya tagapamagitan noon. Nasaan si Kristo noon? Nasa mundong ito o nasa langit na? O hindi siya tagapamagitan nung naandito pa. Bakit? Hindi niya pa ibinibigay yung kanyang buhay bilang Time. pantubos. Time po. Ayun, maraming salamat Brother Lovesong and Brother Sir Max. Kay traditional platform, kung sinong nauna siyang mahuli, ang affirmative natin ay si Brother Sir Max. Therefore, ang magiging unang mag-conclusion ay si Brother Lovesong. Brother Lovesong, meron kang 5 minuto, bro. Okay? Go ahead, bro. Conclusion na tayo. Ayan, kung makikita natin, gumagamit din siya. Mukhang gumamit siya ng JW library namin. Ayan. Pero, hindi niya naunawaan yon. Kasi ang tinutukoy doon na naging tagapamagitan si Kristo, yung kanyang ibinigay niya, yung kanyang buhay bilang pantubos. Kaya nga nung umakyat siya sa langit, dala-dala niya, sabi doon. Alam ko ginamit doon yung Hebreo 9:24. Ayan. Nang humarap siya sa Diyos, dala niya yung dugo. Dahil nga ibinigay niya yun bilang tagapamagitan, yung kanyang katawan. Ibinigay niya na yung kanyang katawan bilang tagapamagitan sa tao. Yun ang pinakapunto nung itinatanong niya na yun. Kasi nga, pwede ba maging tagapamagitan si Kristo na naando na siya sa langit? Na nang ibigay niya yung kanyang buhay, ibabalik niya dito sa lupa yung katawan niya? Hindi. Nung naandito siya sa lupa, doon niya ibinigay yung kanyang katawan bilang pantubos. Kaya siya naging tagapamagitan sa tao. Diba? Nakita natin dito sa usapan na ito na walang napatunayan dito si Sir Max na si Kristo tao sa langit. Hindi yun. Wala siyang patunayan dito. Kundi, tao si Kristo dito sa mundo. At sang-ayon siya doon. Sang-ayon siya doon na tao si Kristo dito sa mundo. Ayon sa unang Timoteo 2:5. Hindi niya kinokontra yan. Kasi wala naman talaga sa topic dyan sa unang Timoteo 2:5 na yung kalagayan ni Kristo sa langit ang tinutukoy. Kundi yung kalagayan ni Kristo dito sa lupa nung ibigay niya ang kanyang buhay. Ililigaw niya pa ako doon sa website. Gusto yata makabawi. Dahil gumamit tayo ng pasugo na maliwanag naman doon sa pasugo at nagkontra-kontra siya doon, included, tapos excluded naman. Di ba? Included si Apostol Pablo sa naniniwala na si Kristo ay tao dito sa mundo. Hindi niya naman nabasa na si Pablo, si Apostol Pablo, naniniwala na si Kristo tao sa langit. Wala naman siya nabasang ganun. Di ba? Kaya maliwanag sa usapan na ito. Maliwanag na walang napatunayan si Sir Max dito. Kundi naging kakampi ko siya. Hindi siya kumontra.
na si Pablo nagpapatotoo na tao si Kristo dito sa mundo. Hindi sa langit. Tao sa mundo. Hindi niya kinontra yon. At maliwanag, naging kakampi ko rin ang pasugo nila na nagpapatotoo na si Kristo ay tao sa mundo ayon sa unang Timoteo 2:5. Yan. Di sana naintindihan ito ng mga kaibayo natin. Tulad ng sinabi ko, huwag papairalin ang pride. Aminin ang pagkakamali. Aminin. Huwag pairalin. Huwag pairalin ang pride. Huwag mo nang kontrahin ang pasugo na mundo ang pinag-uusapan dito. Unang Timoteo 2:5, maliwanag. Yan. Tao sa mundo, hindi tao sa langit. Maliwanag yan kukontrahin mo pa yung pasugo. Nako. Mahirap yan. Okay? Okay na? Thank you. Okay, wini-wave na ni Brother Love Song ang 20 seconds. Okay, dadako tayo kay Brother Sir Max. Brother Sir Max, meron ka rin 5 minuto para sa iyong conclusion, bro. Go ahead. Okay. Napansin nyo naman mga kaibigan. Kung nakikita lang natin to si Labsong, walamang pawis na to ngayon. Habang nagtatanong ako kanina. Alam nyo si Labsong, tingin ko mag-iiglesia ni Kristo na to. Kaya dyan sa pinakikita niyang pasugo, Labsong, bagay na bagay sa'yo. Welcome you. Wine-welcome ka namin, Labsong, sa Iglesia ni Kristo. Bakit? Ay, sinasampalatayanan mo na pala na si Kristo, kahit nasa langit na, tao. Bakit natin nasabi yan? Ha? Ba't ba tayo napunta sa tagapamagitan? Ano ba sabi sa 5? Sabi niya kasi, si Kristo naging tagapamagitan nung nasa langit na. Nung nasa mundo, hindi pa tagapamagitan si Kristo. Maliwanag yung sagot niyang yun, ha? Ano ba sabi sa 5? Tao. Si Kristo na tagapamagitan. Yun din ang sagot niya kanina. Ano si Kristo? Taong tagapamagitan o espiritong tagapamagitan? Ano sagot ni Labsong? Taong tagapamagitan. Yung tagapamagitan, nasaan na raw? Nasa langit na. Ano si Kristo na tagapamagitan? Tao. Therefore, I conclude, hindi man lumitaw mismo, letra por letra sa bibig niya na tao si Kristo na nasa langit na. Pero the way na sumagot siya doon sa mga tanong na yon, pinatunayan niya mismo yung topic namin na si Kristo ay tao sa langit ayon sa unang Timoteo 2:5. Welcome you, Labsong. Ano? Kasi hindi naman yan ang paniniwala nyo sa JW, na espiritu siyang tagapamagitan . Ang paniniwala niya, espiritu si Kristo, ngayong nasa langit na. Pero sang-ayon naging tagapamagitan lang si Kristo nung nasa langit na. Ano ba sabi sa unang Timoteo? May isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sa makatuwid, naging tagapamagitan na si Kristo nito. Tagapamagitan si Kristo sa Diyos at sa mga tao. Kasi para sa inyo, hindi magiging tagapamagitan si Kristo sa Diyos at sa mga tao kung nasa mundo pa siya. Ano raw itong tagapamagitang ito? Batay kay Labsong. Hindi na ako ang sasagot. Kasi mag-iiglesia ni Kristo na to si Labsong . Ano sagot ni Labsong? Ano raw itong tagapamagitan na to? Sabi ni Labsong, nasa langit na to, si Kristo. Taong tagapamagitan. Kanina pa tapos ang boxing. Bugbog sarado na sa boxing ang kalaban ng naglalaban sa boxing. Kaya lang dahil walang awa itong kalaban ng bugbog sarado, pinagsusuntok pa, kinawawa pa. Pero gagamutin natin. Paano? Welcome you, Labsong. Saan? Sa Iglesia ni Kristo. So natuto si Labsong ngayon sa gabing ito. At hindi lang si Labsong, ang buong JW na nakikinig dito. Pati nga mga naniniwalang Diyos si Kristo .
mga Katoliko. Malamang pati si Ruel Tio magpadoktrina na to. Oh? Sipin mo yung ibinigay. Inamin niya, no? Ang dami niyang inamin. Kaya i-quote ko uli yung sinabi ni Labsong. Ano sinabi ni Labsong? Hindi masama na umamin. Huwag pairalin ang pride. Labsong, sa'yo, bumalandra yung sinabi mo. Hindi masama na umamin, Labsong. Huwag mong pairalin ang pride mo. Ano ba ang mga inamin mo sa gabing ito? Nang tawagin si Apostol Pablo para maging apostol, nasa langit na si Kristo. Paano mo na pinatunayan yon? Diyan din, sa talatang pinag-uusapan natin, bumabalang ako sa talatang 7. Yung term na ibinigay, sabi mo kanina, past tense, nangyari na. So, nung mangyari na yon, tagapamagitan na si Kristo, nasa langit na si Kristo. Inakyat na natin ang verse 5. Batay sa sagot mo, ano raw si Kristo na nasa langit na? Taong tagapamagitan. Hindi lang si Labsong ang wini-welcome natin sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng natuto ngayong gabi, welcome you sa Iglesia ni Cristo. Kakampi niya raw ang aming pasugo. Kakampi niya raw. Kaya talagang hindi ako nagkamali na si Labsong ay mag-i-Iglesia ni Cristo na. Maraming salamat.